I-update tayo. Plus 5. Paano nga ba natin ginagawa o kaya naman kinakabit ang ating mga hanging cabinet? So, yan yung pamamaraan natin. Ngayon, punta tayo sa Osmeña 2. Common at saka ito yung master screen. Okay, so dahil galing tayo dun sa, ayan, pina-finalize lang natin yung sa may manawag natin. Tapos sa Benguet, yun na lang yung gagawin. Tapos yung Aritaw. So yun yung mga mag-i-start kasi na project natin. For now, punta tayo sa site. I-update tayo. Plus 5. Tignan nyo. Ayos na. May wood accent na tayo dun para sa ating handrail, no? Ito glass na lang ilalagay natin dyan. Ayan, ito na yung handrail natin. Bakal po ito. Ay, akala mo kahoy. So yung mid-rail natin, ito yung request ng ating kliyente para iwas disgrasya. Lahat ng mga bentahin na nandyan na. Ito, finalization na kami. Then latag na kami ng parts, mga kamasta, no? So yun ang abangan ninyo dyan. At ito, tatapkotan na ko namin yan. Ganun din dito sa part na to. Then ang isa dito, ayan, ginagawa na ko namin itong TV console. So ito yung perspective natin. So, ang gawin na ho namin siyang ginagawa kasabay nung ating TV console din sa taas. Akit tayo sa taas. Okay, so ito na yun. Nasa may TV console natin. Dito, ayan, ikabit na rin natin yung mga water closet natin. Tapos yung shower natin, ikabit na rin. So, ako kung may tubig pa to kasi wala pa tayong source of water. So yun pa yung dasikaso natin papunta, ay galing sa Solano water. Pero ito pinalagyan ko ng tubig. Kulang yung tubig. So maganda yung flash niya. Ipapalag niya sa page natin. Ito, shower natin. So ayos na rin. Yan na siya. Okay. So finalization na kami dito after lang na ito. So sa ngayon nga, paano nga ba natin ginagawa o kaya naman kinakabit ang ating mga hanging cabinet? At the same time, pamamaraan natin sa pagkakabinet at paggawa ng mga TV console. Yun yung mga pag-aaralan natin ngayon at i-share natin ngayon mga kamastana. So sa ngayon nga, ito magsisimula nga po kami dito sa may TV console. Actually, nasimulan na to last week. At pag sinabi kasi ng isang kliyente natin na approve na ho yan, ay talagang sisimulan na ho natin kaagad dyan. So ito yung perspective natin para dito. So kung napapansin nyo, yung bandang baba, ayan. So, nakahanging po siya, no? Kaya naka-float. Pag pinatawag kasi naka-float cabinet o kaya floating cabinet, wala ka makikita na parang nakapatong sa ilalim. Kaya na ito. Yeah. So, ito, ginamitan namin yan ng plinth foot, no? So, yan, baseboard niya lang ho yan. Pag plinth foot kasi yan, pwede mo i-adjust yan kung sakali po na hindi pantay yung flooring o kaya naman hindi maganda yung elevation, ang gagawin naman natin dyan, plinth foot. Yun po yung materials na gagamitin natin dyan. Tapos lalagyan ng baseboard. So baseboard na lang po yan, pwedeng tanggalin if ever. So sa ngayon, paano naman sa hanging cabinet? Kaya kung napapansin niyo dito, pag hanging cabinet medyo komplikado, lalo na sa mga nagdi-DIY at saka mga baguhan. Minsan nahihirapan sila sa pamamaraan kung paano nga ba nila kinakabit to. Ito yung isang paraan na may share namin para mas mabilisan. So, effective at saka talagang matibay. So, ngayon, yung pag-share natin ng ganito mga kamasa po, pwede nyong gawin. O kaya naman, kung may iba pa kung kayong paraan o kaya mas better na pamamaraan,
ay pwede po yun. So, comment mo na lang sa baba kung ano yung nagawa mo, di ba? So, etong pamamaraan din naman natin, pwede nyo naman pong kapulutan ng diskarte. So, dito, pagka floating cabinet kasi yan, sabi ko nga kanina, minsan nagiging struggle natin, lalo na pagkuha ng level. So, kung napapansin nyo dito, para hindi kayo mahihirapan sa pagkuha ng level at saka madaling mag-install at the same time, pwede mo rin siyang tanggalin anytime na pwede mo siyang alisin. So, may mga ilalagay lang tayo dyan ng mga lock. At saka pag nailock na ho yan, sigurado ho yan. Matibay at matibay po. So dito kung napapansin nyo, meron tayong dalawang pirasong plywood dyan at saka dito. Na ito po yung naka-angle. So pwedeng 45 degrees o kaya naman kung ano yung hati mo na pupunta dito. So bakit nga ba? So ito yung pamamaraan natin ng paglalagay ng floating cabinet o kaya naman sabihin na natin na naka-hang. No? So wala kang makikita na poste-poste niya dyan sa ilalim o kaya naman nakatukod na po pwedeng magsabi na para maging malakas at saka may pagpapatungan tong cabinet natin. Kasi sa panahon ngayon talagang more on mga aesthetic or minimalist design na tayo. No? So dito, papakita natin kung paano ba natin to ginagamit. Itong part na to, ito kinukuha na namin ito kaagad ng level. Yan. Naka-level na ho yan. So, ito yung magiging kapit ng ating floating cabinet para sigurado may install natin dito. So, papakita natin yan. Ito, tingnan nyo yung angle niya, halos na sa 45 degrees. Dapat yung sa kabila naka 45 degrees din mo siya. So, kung ngayon, paano ba natin siya ikinakabit? So, ipapakita natin yan kasama ang tropa. Ayan, si Pare Aris. Pare Aris na to kasi nanganak kami ng binyag kahapon. Tapos si Bro Oily. Ayan. Okay. So, yan ang diskarte ho niyan. Kung titingnan natin, ayan. So, yan, yung paraan niya. Ayan, naka-angle yan. Tapos dito, ayan, pasalpak na. Doon sa kabila naman. Yan. So, napakabilis. Diba? Yan ang diskarte ni Mabi. Mabs, tingin! Diba? So, kung napapansin niyo, may kabit na ho natin kaagad dyan. Pero, meron pa tayong lock na gagawin dyan. Ang purpose lang ho niyan para hindi kayo mahirapan mag-install at makuha yung level na kukunin ninyo. Kagaya na ito, tinan nyo yung lapis. Yung lapis niyan, tapos yung lapis doon. So, halos level na po kaagad dyan. Ngayon, kung tatanggalin mo ulit, ganun din yung proseso. Aalisin mo lang ulit. Tapos, kung maglalak ng tonayo, meron tayong dito mga nailer. Ito yung magiging magsisilbing nailer natin. Ganun din doon. Tapos, malalagyan ng nailer ho yan. So, lahat po yan malalagyan ng lock, kagaya din dito sa taas niya. So, yan po yung magsisilbing lock ko natin. Kasi, napakalaking bagay po na kahit natungtungan mo yung mga floating cabinet natin, ay hindi ho siya bumabagsak. No? So, sa ngayon, kahit na wala pang nailer yan, kapag ka ito ay kinakabit mo, hindi ho siya basta-basta gagalaw-galaw. Kung napapansin nyo itong mga to, yan, napapansin nyo to, lahat po yan. Meron siyang lock sa likod o kaya naman pagsasabitan. So, yung nakikita nyo na yun na plain na ho yan, hindi nyo na ho mabivisualize kasi nga, mayroon tayong backboard na ginagawa. So, lahat ho yan, meron tayong backboard. Kaya nga po, tataka kayo, iba bakit may nailer kayo tapos nung titingnan namin wala naman na. So yan yung pamamaraan natin, lalo na pagka ganito na mga hanging cabinet, floating cabinet. So yun po yung paraan natin para mas mabilis yung installation. Okay, yan, no? So merienda na tayo. So hopefully, no, nagkaroon ng konting idea, lalo na yung mga followers natin at saka yung mga laging nakasubaybay. So, tapusin lang naman ako yan. And then, nakikita nyo na yung kalalabasan niya. So, sa ngayon, punta muna tayo sa kabilang project. Tara. Ganito kami ka-busy dito sa office 1 na. Isang secretary natin ngayon, chef siya ngayon, kaya galing niya nag-purchase pero nagluluto, kaya umabot kami ng alas 2 pananghalian. Hindi
Hindi pa kami nanangalian. Ako nag-estimate din ako. So, mamaya kakain na. Kain muna tayo. Ayan, nakaluto na si Trisha. Tayo kakain na. So, nakatapos natin kumain. At ngayon, punta tayo sa Osmeña 2 project natin. Tayo ng fascia board gamit ang 12mm na cement board o kaya pagka binibili nyo kasi yung brand na Hardiplex pa para baka mamaya hindi aware no? So dito natin siya kinakabit. So dyan sa part na yan. Ayan o. So fascia board, pwede kayong gumamit ng sifoiline. Matapos na ngayon tayo dito na papalabas na natin lahat para malinisan. Kasi pa-final lang naman na tayo. Yan. Yung TNB natin. So ito yung design niya. So yung niche, shower, tapos yung 50cm na para dun sa may floor drain natin. Tingnan nyo naman to. Okay, ganda. Wala pang water line. So, ito yung ginagawa ko usually, yung mga ganito, ang gap natin. Lagi kong minamaintain yun na maayos. Pwede rin naman na may gap para mas madaling maglinis. Pero depende pa rin sa kagustuhan. Dito naman, konti lang naman na. Medyo malaki-laki kasi yung habol ng mga walls natin gawa nga nung maraming tama. Pero maayos naman natin. Dahil malapit na ang birthday ni Tatay Marte, February 30. Walang reaction. Dito na nga tayo, no? Bali, mas marami tayong ginawa ngayon dito sa office, no? At marami akong nakaligtaan at saka kailangan asikasuhin mula nung nagkasakit kasi tayo. Kaya ngayon, ayan, dalawang project yung napuntahan lang natin ngayon. Pero syempre may mga update tayo sa mga projects natin. So, ayan, kita-kita tayo ulit bukas. Tapos na naman isang araw. Ayan, kasing ko na naman. Ingat po kayo lahat. At sa lahat po ng mga kapwa na manggagawa natin dyan, God bless po. Bye!